Isang tahimik na bayan sa Iloilo, isang iginagalang na pinuno ng baryo, at isang handaan na nauwi sa bangungot. Ngayong gabi sa Misteryo PH, ating bubuksan at pag-uusapan ang isa sa pinakakontrobersyal na alamat sa kasaysayan ng Pilipinas, ang kwento ni Teniente Guimo, ang sinasabing aswang ng Dueñas Iloilo. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon para sa mas marami pang alamat, kababalaghan at misteryo. Nasa gitnang bahagi ng Panay Island sa lalawigan ng Iloilo, matatagpuan ang bayan ng Dueñas, isang makasaysayang munisipyo na itinatag noong 1590 na papaligiran ng bukirin, ilog at mga baryong magkakalayo. Sa mga ganitong lugar, mabilis kumalat ang kwento, lalo na kung ito ay may halong takot. Ayon sa alamat, si Teniente Guimo ay isang tenyente del barrio, ang lokal na lider noong unang panahon. Isang taong may kapangyarihan, impluwensya at respeto sa komunidad. Ngunit ayon sa mga bulong-bulungan, may tinatagong lihim ang kanyang pamilya, isang pamilyang sinasabing aswang. Isang gabi ng pista, may kaibigan ang anak ni Teniente Guimo na bumisita. Dahil wala nang masakyan pa uwi, pinatuloy siya sa bahay. Habang tulog na ang baryo at tanging kuliglig ang maririnig, may napansin siyang kakaiba. Parang may gumagalaw sa ilalim ng bahay. May mga yabag, mga pabulong na usapan, at amoy ng usok na hindi galing sa kandila. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang mga aninong nagtitipon sa likod ng bahay. May bitbit na mga itak, tuyong kahoy at isang malaking kawa na unti-unting pinapainit sa apoy. Narinig niya ang kanyang pangalan, hindi isang beses, kundi paulit-ulit. Hindi ito handaan ng pista. Ito ay isang ritual. Sa paniniwala ng mga kasangkot, kailangang may dayo, isang hindi taga-baryo upang walang maghinala sa pagkawala. Ang biktima ay minamarkahan ng simpleng palatandaan, isang wristband. Sa gitna ng panginginig, tinanggal niya ang wristband sa kanyang kamay at ipinalit ito sa pulso ng natutulog na anak ni Teniente Guimo. Walang sigaw, walang gising. Pagkatapos, siya ay tumakas sa dilim ng gabi. Kinabukasan, isang bangkay ang natagpuan. Ayon sa alamat, ang katawan ay hindi nabuo. Ngunit nang makita ang palatandaan, napagtanto ang kakilakilabot na pagkakamali. Hindi ang bisita ang napatay, kundi ang anak ng Teniente Guimo mismo. Walang nagsalita, walang umamin, at ang baryo ay nanahimik. Ngunit dito mahalagang huminto at magtanong. Maraming historiador at mananaliksik ang nagsasabi na ang kwento ni Teniente Guimo ay isang alamat lamang. Walang opisyal na dokumento, walang kasong naitala, at walang ebidensyang magpapatunay na naganap ang krimeng ito. May mga nagsasabi pa na ang kwento ni Guimo bilang aswang ay sadyang nilikha upang sirain ang kanyang pangalan, bunga ng inggit, politika sa baryo, o galit laban sa isang makapangyarihang pamilya. Sa paglipas ng panahon, ang isang pangalan ay naging halimaw at ang isang kwento ay naging alamat. Alamat man o paninira, katotohanan man o katang-isip, ang kwento ni Teniente Guimo ay paalala na ang mga kwento ay may kapangyarihan, kayang bumuo ng bayani o lumikha ng halimaw.
Hanggang dito na lamang ang ating video kamisteryo. Kung meron kang katanungan, maling narinig o karagdagang kaalaman, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, laging tandaan, ang buhay ay isang napakagandang misteryo.